Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Niat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is October 28, 2025 and our topic is all about ano ang tunay na kahulugan ng Catholic Church. So our concept is all about universal church. So ang Catholic Church sa tunay na kahulugan ay tumutukoy sa universal church. So, ang kabuuang katawan ni Kristo na binubuo ng lahat ng mananampalataya mula sa iba't ibang bansa, kultura at panahon. So, ito ay hindi lamang isang institusyon kundi isang buhay organism kung saan si Kristo mismo ang ulo. So, ang bawat lokal na simbahan ay bahagi ng mas malaking pamilya ng pananampalataya na tinawag upang sumamba, magpatotoo at maglingkod ng sama-sama hanggang sa pagbabalik ni Jesus. So our Bible readings for today is all about Matthew chapter 16 verse 18, ASND version. At sinasabi ko sa iyo, ikaw si Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at kailanman ay hindi ito madadaig ng kapangyarihan ng kamatayan. So dadako na po tayo sa ating teachings. Yung first teaching is the term Catholic means universal. So ang salitang Catholic ay nangangahulugang universal o pangkalahatan. So ibig sabihin, ang simbahan ni Kristo ay hindi limitado sa isang bansa o domination lamang dahil ang bawat pananampalatayang tunay kay Kristo ay kabilang sa kanyang iisang espiritual na katawan, anuman yung lahi, wika, or kultura natin. Second is the Church of Jesus is a movement. So, ang simbahan ay hindi lang gusali, kundi isang kilusan na patuloy po na kumikilos upang ipalaganap ang ebanghelyo sa buong mundo. So, ito ay komunidad ng mga taong tumugon sa panawagan ni Jesus upang magmahal, maglingkod at magdala ng pagbabago dahil ang tunay po na simbahan ay buhay, gumagalaw at aktibong nakikibahagi sa misyon ng Diyos. And lastly is the movement of Jesus welcomes you. So ang kilusan ni Jesus ay bukas para sa lahat, anuman yung edad, antas ng buhay natin o nakaraan natin, dahil si Kristo po ay nag-aanyaya sa bawat isa na maging bahagi ng kanyang pamilya at maranasan ng tunay na kaligtasan at layunin sa buhay. So kapag tayo po ay sumapi sa kanyang simbahan is nagiging kabahagi tayo ng isang walang hanggang komunidad ng pag-ibig at pananampalataya. So ngayon dako na tayo sa ating applications. Yung first application is join the worldwide movement of Christ. So kailangan natin sumali sa gawain ng Panginoon, hindi lamang po sa ating lokal na simbahan, kundi sa mas malaking layunin ng Diyos para sa mundo. Dahil ang pagiging bahagi ng Universal Church ay nangangahulugang nakikibahagi tayo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo saan man ang sulok ng mundo. So, dapat maging handa tayo kung gagamitin man tayo ng Diyos upang maipakita ang kanyang pag-ibig sa iba. Second, serve Christ by allotting 1 to 2 hours of Bible studying. So, syempre maglaan po tayo ng oras bawat linggo upang lumago sa kaalaman ng salita ng Diyos. Dahil ang pag-aaral ng Biblia ay nagpapahalalim po ng ating pananampalataya at nag-uugnay sa atin sa iba pang mananampalataya. So, syempre sa ganito pong paraan is nagiging mas epektibo tayong kasapi ng katawan ni Kristo. So, ngayon nadako na tayo sa ating last part is our live an indelible impact on the lives of others. So, syempre, ipakita po natin yung pag-ibig natin kay Kristo sa pamamagitan po ng kabutihan, pagpapatawad, at malasakit sa iba. Dahil ang tunay po na simbahan ay nakikilala sa pag-ibig, kaya hayaan po nating makita si Jesus sa ating mga gawa. So, ang maliit pong kabutihan natin ngayon ay maaaring maging malaking pagbabago sa buhay ng iba. So, ngayon nadako na tayo sa ating last part, is our discussion. Our discussion talks about how can you become a useful part of Jesus Universal Church? So, for me po, maaari po ako maging pakinabang na bahagi ng simbahan ni Jesus sa pamamagitan po ng active na pakikipagbahagi sa kanyang mission. So, syempre, gagawin po natin ito sa pamamagitan po ng tapat na paglilingkod, pakikisama sa kapwa mananampalataya at patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. So, natutunan ko po na ang simbahan ay hindi lang po tungkol sa pagdalo, kundi sa pagiging kasangkapan upang ipakita po ang kabutihan at pag-ibig ni Kristo sa mundo. So, sa ating buhay, isikapin po natin maging buhay na patotoo ng pagkakaisa at pag-ibig ng Universal Church ni Jesus. So, let's pray po, Lord God, maraming salamat po dahil tinawag mo po kami na maging bahagi ng iyong dakilang simbahan. Lord God, turuan mo po kami maging tapat na kasapi ng iyong katawan at gamitin mo po kami upang maipalaganap ang iyong pag-ibig at katotohanan. Naway sa aming mga gawa at salita ay mapakita po namin ay kabilang kami sa iyong Universal Church. In Jesus' name we pray. Amen.